Magandang araw mga Lods, sa nakaraang episode, sinunggaban na ni Kisagari ang pagkakataon na atakihin si Kakeru mula sa likuran. At matagumpay niyang nataman ito. Subalit buhay pa rin si Kakeru. Sa hindi inaasahan, biglang ginamit ni Kisagari ang kanyang kasanayan na wordplay at inutusan niya si Kakeru na huwag gumalaw. Kaya naman sobrang nagulat si Kakeru dahil hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Higit pa rito, napatulala din siya. Matapos niyang makita na nagawang kopyahin muli ni Kisagari ang kanyang kakayahan sa apoy. Teka lang Kisagari, susuko na ako, wika ng nagmamaka-awang si Kakeru. Subalit sinabihan lang siya ni Kisagari na huwag mag-alala, dahil ayon sa kanya, sisiguraduhin niyang hindi siya mamatay doon. Wala nang nagawa pa si Kakeru kundi ang sumigaw dahil sa init at sakit. Makalipas ang ilang sandali, sinabihan ni Kisagari si Kakeru na talo na siya. Ngunit hindi makapaniwala si Kakeru sa kinalabasan ng kanilang labanan. Napatanong pa siya kung paano siya natalo ng isang talunan tulad ni Kisagari. Sa kabilang banda, ginamit muli ni Kisagari ang kanyang kakayahan upang kontrolin si Kakeru. Pagkatapos ay inutusan niya itong tuparin ang kanyang pangako. Agad namang tumugon si Kakeru at sinabing tutuparin niya. Kasunod nito, biglang nawala ng malay si Kakeru. Ilang araw pagkatapos ng tunggalian, sa tulong ng ama ni Kakeru, ligtas na nakaalis si Hoshigani sa Bloodshine Guild gaya ng plano. At dahil doon, sina Hoshigani at Kisagari ay gumawa ng sarili nilang guild. Sa kasalukuyang panahon, sinabihan ni Hoshigani si Kisagari na, dahil nagawa na nila iyon, tinanong niya siya kung maaari na ba silang magpatuloy. Agad namang tinanong ni Kisagari si Hoshigani kung saan. Kaagad. Sumagot si Hoshigani at sinabing pupunta sila sa isang dungeon, syempre. Gayunpaman, tinanong siya ni Kisagari kung isa na naman ba iyong pang-beginner na rango. Ngunit sinabi ni Hoshigani na hindi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na susubukan nila ang isang intermediate rank na dungeon na tinatawag na Abode of the Dead. Dagdag pa ni Hoshigani, ito ang perpektong simula ng kanilang bagong paglalakbay. Gayunpaman, tinanong siya ni Kisagari kung totoo ba iyon. Ngunit ngumiti lamang si Hoshigani. Samantala, ang inirerekomendang antas para makapasok sa Abode of the Dead ay level 25 pataas. Ito ay tahanan ng maraming mahihirap labanan ng mga undead na uri ng halimaw. Kaya sa isip ni Kisagari, kung magpapabaya siya kahit isang segundo, siguradong katapusan na niya. Kaya kailangan niyang mag-ingat. Bakit ang lungkot ng mukha mo, Kisagari-kun? Tanong ni Hoshigani. Kaagad, sumagot si Kisagari at sinabing wala lang iyon. Pagkatapos ay sinabi niya na iniisip lang niya kung paano sila dapat maging mapagmatsyag. Bigla-bigla, tinawag ni Kisagari si Luffy. Agad namang lumabas si Luffy. Dahil dito, muling napatingin si Hoshigani nang may paghanga matapos niyang makita ang asong iyon. Sa kabilang banda, sinabi ni Kisagari kay Luffy na aasahan nila siya. Ang cute at napakahalaga naman, wika pa ni Hoshigani. Agad-agad, tinanong siya ni Kisagari kung gusto ba niyang yakapin si Luffy. Kaya naman ay nagulat si Luffy sa sinabi ng kanyang amo. Gayunpaman, tinanong ni Hoshigani kung maaari ba. Pagkatapos nun, sinabi ni Hoshigani na hindi siya magsasawang ramdaman ang malambot nitong balahibo. Para sa kanya, iyon ang tunay na kaligayahan. Subality sa kabilang banda, tila naaawa si Kisagari kay Luffy. Makalipas ang ilang minuto, tinanong ni Hoshigani si Kisagari kung maaari ba niyang ikwento pa ang tungkol kay Luffy. Agad namang pumayag si Kisagari at ipinakilala si Luffy sa kanya. Ayon sa kanya, si Luffy ay isang pamilyar na kanyang tinawag gamit ang isang kakayahan. Ayon kay Hoshigani, mukhang napakakapakipakinabang ng kakayahang iyon. Kasunod nito, tinanong niya si Kisagari kung kailan at saan niya eksaktong nakopya iyon. Gayunpaman, ayon kay Loki, matalas ang pakiramdam ni Hoshigani para sa isang tao. Dahil napansin niya ang pagbabago sa kakayahan ni Kisagari. Subalit, napaisip si Kisagari kung iyon ba talaga ang tamang oras para purihin si Hoshigani. At sa kanyang isipan, kailangan niyang iligaw ang hinala nito sa anumang paraan. Bigla na lamang, sinabi ni Hoshigani na hindi na niya kailangang pilitin ang sarili na sumagot dahil, ayon sa kanya, bastos ang manghimasok sa kakayahan ng iba. Kasunod nito, sinabi ni Hoshigani na nagtitiwala siya sa kanilang dalawa.
Kaya tinanong niya si Kisagari kung tama ba siya na mapagkakatiwalaan niya ito. Agad naman, sinabi ni Kisagari na ipaubaya na sa kanya. Ayon kay Hoshigani, ipagkakatiwala niya ang sarili kay Kisagari. Bagaman, marahil ay hindi naman niya kailangang protektahan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpat ang mga undead na sundalo na nasa level 23. Kaagad, sinabi ni Hoshigani kay Kisagari na babasagin niya ang hanay ng mga ito, kaya hiniling niya na suportahan siya. Ngunit tinanong siya ni Kisagari kung hindi ba mas mabuting mag-ingat muna sa sandaling iyon. Subalit sinabi lamang ni Hoshigani na huwag siyang mag-alala dahil, ayon sa kanya, ang kanyang espada ay espesyal na ginawa laban sa mga iyon. Pagkatapos, sinabi niya na ipapakita niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa isang kisap mata, kamanghamanghang napabagsak ni Hoshigani ang ilan sa mga undead na sundalo gamit ang kanyang makapangyarihang espada. Sa kabilang banda, ayon kay Loki, ang espadang hawak ni Hoshigani ay isang banal na espada. Kayang-kaya nitong hiwain ang mga undead na parang mantikilya. Gayunpaman, magiging delikado ang sitwasyon kung magpapatuloy iyon. Kaya nagpa siya si Kisagari na tulungan na si Hoshigani. At sa isang iglap, nagawa niyang tamaan ang isang undead na sundalo. Sobra kang umaban, Hoshigani-san, wika pa ni Kisagari. Kaya naman tumawa si Hoshigani at nagpasalamat kay Kisagari sa suporta. Samantala ayon kay Kisagari, hindi sapat ang basta talunin lamang ang mga ito. Dagdag pa niya, hindi marunong sumuko ang mga halimaw na iyon. Kaya para sa kanya, medyo delikado iyon. Gayunman, naguluhan si Loki sa ginagawa ni Kisagari. Mukhang nahihirapan ka, Kisagari-kun, sambit ni Hoshigani. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi niya kayang hayaang mapagod agad si Kisagari, kaya tutulungan niya ito. Sa isang iglap, tinanong siya ni Kisagari kung gagamitin na ba niya ang kanyang kakayahan. Sumagot naman si Hoshigani at sinabing ayaw man niyang bigon siya, pero hindi iyon ang gagamitin niya sa pagkakataong iyon. Sa halip, sinabi niyang ang espada niya ang gagamitin niya. Dagdag pa niya, ipapakita niya ang kaunting bahagi ng kapangyarihan nito. Bigla-bigla, ginamit ni Hoshigani ang kanyang kapangyarihan. Agad namang nagliwanag ang banal na espada. Kaya biglang lumiwanag ang paligid, na naging dahilan upang tuluyan niyang mapuksa ang mga kalaban. Samantala, labis na namangha si Kisagari sa kapangyarihan ng banal na espada. Ayon kay Hoshigani, kaunting liwanag lamang ng banal na espada ang pinakawalan niya na parang isang alon ng liwanag. Dagdag pa niya, para mapuksa ang mga hamak na kalaban na tulad ng mga iyon, sapat na iyon. Sa kabilang banda, tinanong ni Hoshigani si Kisagari kung maaari ba nitong kolektahin ang mga magic stone para sa kanya. Dagdag pa niya, mananatili siya roon at babantayan ang likuran niya kasama si Luffy. Makalipas ang ilang minuto, ayon kay Loki, inabot sila ng matagal bago makarating doon. Akala pa nga niya ay mamamatay siya sa pagkabagot. Sa kabilang banda, sinabi ni Hoshigani na nakarating sila. Roon na marami pang natitirang lakas. Dagdag pa niya, ang natitira na lamang ay pabagsakin ang boss. Gayunpaman, tinanong siya ni Kisagari kung paano nila ito lalabanan. Agad naman, sinabi ni Hoshigani na huwag siyang mag-alala dahil may plano na siya. Kaya tinanong siya ni Kisagari kung ano ang plano. Hihihi, maghintay ka na lang at makikita mo. Pababagsakin ko yun sa isang atake lang, kumpiyansang pahayag ni Hoshigani. Sa kasalukuyang panahon, sa wakas ay nakaharap na nina Kisagari at Hoshigani ang Undead Lord, na nasa level 38 at may level 3 na kakayahan na tinatawag na Undead Creator. Sa hindi inaasahan, biglang tumawa si Loki at tinanong si Kisagari kung hindi ba kahanga-hanga ang tanawing iyon. Sa kabilang banda, tinanong ni Kisagari si Hoshigani kung maaari na ba niyang sabihin ang kanyang estratehiya sa mismong sandaling iyon. Kaagad naman, sumagot si Hoshigani at sinabing lilipulin niya ang mga ito gamit ang kanyang kakayahan. Dagdag pa niya, iyon na ang buong plano. Gayunpaman, tinanong siya ni Kisagari kung nagbibiro ba siya. Ngunit ayon kay Hoshigani, seryoso siya. Dagdag pa niya, laban sa boss na iyon, masamang ideya kung magtagal ang laban dahil ang kakayahan nitong, Undead Creator, ay mas nakakainis pa kaysa sa pagsummon ng mga alagad. Kapag tumagal ang laban, malalagay sila sa alang-inang sitwasyon. Samantala, ang Undead Creator
ay isang kakayahan na nagpapahintulot sa gumagamit nito na malayang lumikha ng mga undead. Isa rin ito sa pinakamalalakas sa lahat ng uri ng summonang na kakayahan. Ayon kay Hoshigani, ang kanyang kakayahan sa buong lakas nito ay kayang lipulin ng tuluyan ang lahat ng mga alagad pati na rin ang boss. Ngunit nangangailangan ito ng kaunting oras para mag-charge. Kaya tinanong niya si Kisagari kung maaari ba siyang bigyan ng oras. Sa isang iglap, sumagot si Kisagari at sinabing siya at si Lufan ang magbibigay sa kanya ng oras. Kaya sinabi niya kay Hoshigani na huwag niya itong palpakan. Gayunpaman, tinanong siya ni Hoshigani kung sino sa tingin niya ang kausap niya. Pagkatapos ay sinabi niyang tatapusin niya iyon ng walang aberya. Sa sandaling iyon, inactivate ni Kisagari ang kanyang kakayahang Flame Master. Pagkatapos, direkta niyang inatake ang mga alagad gamit ang malalakas na apoy. Gayunpaman, ayon kay Loki, ang mga iyon ay mga halimaw na ipinatawag gamit ang kakayahan ng boss. Mawawala ang mga ito kapag nakatanggap ng sapat na pinsala. Kaya ayon kay Kisagari, kung ganoon, tinanong niya si Loki kung tama ba na gawin na lang niya ang karaniwan niyang ginagawa. Sumagot naman si Loki na sa mundong iyon, mas mainam ang simple. Bigla-bigla, inactivate ni Kisagari ang kakayahang Thundering Blade. Kasunod nito, agad niya itong ginamit upang lipulin ang mga undead na sundalo. Mula roon, tumalon si Kisagari at lumapit sa Undead Lord. Ngunit sa kasamaang palad, napigilan ng mga personal na bantay ng Undead Lord ang kanyang pag-atake. Nagawa pa nilang gumanti, na naging sanhi upang mapalayo si Kisagari. Sa isang iglap, lumapit si Lufan upang tulungan si Kisagari. Bilang resulta, isang napakalakas na pagsabog ang naganap sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, bigla na lamang ginamit ng Undead Lord ang kanyang kakayahan upang lumikha o tumawag pa ng mas maraming alagad. Kaya naman napatanong na lamang si Kisagari kung bahagi pa rin ba iyon ng kanyang kakayahan. Habang tumatawa si Loki, sinabi niya kay Kisagari na tila mas pinili nito ang kalidad kaysa dami. Dagdag pa niya, kahit bilang bangkay, hindi naman pala ito ganap na walang utak. Gayunpaman, sinabi ni Kisagari kay Loki na hindi iyon nakakatawa. Ayon kay Kisagari, sa madaling salita, medyo malala ang sitwasyon. Subalit sinabi ni Loki na huwag niyang hayaang ulitin niya pa ang sinabi niya. Pagkatapos ay tinanong niya si Kisagari kung sino ba talaga ang dapat niyang kalabang talunin. Dagdag pa niya, tinanong din niya siya kung ang simpleng Undead Lord lang ba na iyon. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya iyon iniisip. Kaya naman sinabi ni Kisagari na tama siya. Dagdag pa niya, kaya niya itong talunin. Pagkatapos ay sinabi niya kay Loki na panoorin na lamang siya. Kung ganoon, papanoorin kita. Libangin mo ako, Tsukasa, sabi ni Loki. Samantala, ayon kay Kisagari, hindi uubra ang basta-bastang paggamit ng kanyang mga kakayahan. Kaya kinondensa muna ni Kisagari ang apoy bago ito pinakawalan. At direktang tinamaan ang isang undead na sundalo. Ayon kay Loki, hindi na iyon masama. Samantala, ayon kay Kisagari, isa itong kakayahang nagmamanipula ng apoy, kaya mahalaga ang paggamit nito ng malikhain. Kaya tinanong niya kung tama ba na iyon ang susi. Bigla na lamang, nagulat si Kisagari dahil pati ang mga halimaw ay tila nanginginig sa takot. Ngunit ayon sa kanya, ang kanilang takot ang naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Pagkatapos nun, tinawag ni Kisagari si Hoshigani. Sa isang iglap, nagpasalamat si Hoshigani dahil handa na siya sa sandaling iyon. Mirror Image, Paradise, Banquet of Champions, Land of the Forever Young, Tir na Nog, sambit ni Hoshigani habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, sinasabing ang lakas ng isang kakayahan ay maaaring maapektuhan ang imahen ng isipan ng gumagamit nito. Tumatagal ang pag-activate nito at iniiwang bukas ang depensa ng gumagamit, ngunit maaaring sulit ang agwat ng lakas na makukuha rito. Kaya muling namangha si Kisagari sa kapangyarihan ni Hoshigani. Bukod pa rito, maging si Loki ay namangha rin sa kanya. Ito ang kapangyarihan ng pinakamalakas na awakened sa ating henerasyon, sabi ni Kisagari. Kaya sumagot si Hoshigani, well, tapos na ang misyon. Sa sandaling iyon, ayon kay Hoshigani, napakadali lang nito dahil kay Kisagari. Gayunpaman, sinabi ni Kisagari na wala naman siyang ginawa. Ayon kay Loki, ang tanging ginawa ni Kisagari ay bigyan ng oras si Hoshigani.
Samantala, inimbitahan ni Hoshigani si Kisagari na bumalik na dahil, ayon sa kanya, ayaw na niyang manatili pa sa mabahong lugar na iyon. Ngunit patuloy na tumatahol si Luffy, kaya tinanong siya ni Kisagari kung ano ang problema. Sa kabilang banda, sinabi ni Loki kay Kisagari na mag-ingat siya dahil mukhang hindi pa tapos ang laban. Kaya naguluhan si Kisagari sa puntong iyon. Bigla na lamang, lumitaw ang isang napakaliwanag na kulay lilang ilaw sa likuran niya. Kaya labis na nagulat si Kisagari sa kanyang nakita. At tuluyan siyang natigilan, nang makita niya ang Archdemon na nasa level 50 at may hindi kilalang kakayahan. Isang Archdemon, ano ang ginagawa ng isang advanced rank boss dito? Gulat na sabi ni Hoshigani. Bigla na lamang lumapit sa kanila ang Archdemon. Sa isang iglap, tinawag ni Hoshigani si Kisagari upang lumapit sa kanya. Ayon kay Kisagari, iyon ay isang teleportation stone. Ang teleportation stone ay isang uri ng bagay na maaaring agad na magdala ng isang tao papunta sa dungeon gate sa oras ng kagipitan. Bukod pa rito, ito ay isang napakahalagang item, ngunit sa sandaling iyon, ito na lamang ang tanging option nila. Kaya naman agad nang ginamit ni Hoshigani ang teleportation stone upang iligtas ang kanilang mga saraili at makatakas sa panganib. Sa kasalukuyang sandali, sina Hoshigani at Kisagari ay humaharap na sa Archdemon dahil nabigo ang kanilang teleportation. Kaya ang tanging pagpipilian na lang nila ngayon ay ang labanan ng makapangyarihang halimaw na iyon. Gayunpaman, tinanong ni Kisagari si Loki kung siya ba ang may gawa nun. Ang sama naman, sa tingin mo ganoon ba ako? Wika ni Loki, dagdag pa niya, maaaring siya ay isang mahigpit na mentor, ngunit hinding-hindi siya gagawa ng ganoong kalupit na sorpresa sa kanya. Gayunpaman, ayon pa kay Loki, malinaw na may ibang nilalang na sadyang gumawa nito. Sinabi rin niya na talagang may lakas ng loob ang gumawa nun. Agad na tinanong ni Kisagari si Loki kung sinasabi ba niyang kailangan nilang humanap ng paraan upang talunin ang halimaw na iyon ng sila lang. Sa isang iglap, sinabi ni Loki na ganoon nga ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, tinanong ni Hoshigani si Kisagari kung ayos lang siya. Agad naman, sinabi ni Kisagari na ayos lang siya at may iniisip lang siya. Hehe, nakatulala pa sa ganitong oras. Ang kalmado mo naman, sabi ni Hoshigani. Kaya sinabi na lamang ni Kisagari na sana nga ganoon siya. Bigla na lamang, naghanda ang Archdemon para umatake sa kanila. Agad-agad, tinanong ni Hoshigani si Kisagari kung ano ang kanilang plano. Kaya tinanong din ni Kisagari si Hoshigani kung gaano pa katagal bago niya magamit muli ang kanyang kakayahan. Sumagot si Hoshigani at sinabing mga 5 minuto pa. Kaya naman sinabi ni Kisagari kay Hoshigani na manatili na lamang siya sa likuran hanggang maging handa na ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi pa man niya natatapos ang sasabihin, ay pinutol siya ni Hoshigani at sinabing hindi. Dagdag pa niya, sasama siya sa laban. Gayunpaman, sinabi ni Kisagari na kung gagawin niya iyon, pareho silang maaaring. Ngunit muli, hindi niya natapos ang kanyang mga sasabihin nang biglang tanungin siya ni Hoshigani kung nakalimutan na ba niya na nasa kanya ang espada na iyon. Kasunod nito, sinabi ni Hoshigani kay Kisagari na makakaahon sila sa sitwasyong iyon ng magkasama. Kaya tinanong niya siya kung naiintindihan niya ba ito. Agad naman, sumagot si Kisagari at sinabing ayos lang. Ngunit pinayuhan niya itong huwag gagawa ng anumang delikado dahil, ayon sa kanya, kakailanganin nila ang kanyang kakayahan upang talunin ang makapangyarihang halimaw na iyon. Bigla na lamang, inatake ng Archdemon si Kisagari. Sa kabutihang palad, nagawa niyang harangin ang atake na iyon. Gayunpaman, ayon sa kanya, hindi sineseryoso ng Archdemon ang laban para lamang itong naglalaro sa kanila. Dagdag pa niya, hindi magandang tingnan ang ganitong uri ng pagdurusa. Bigla-bigla, ginamit ni Kisagari ang kanyang Thundering Blade technique at sinabing, kapag na-corner ng pusa ang daga, ang na-corner na daga ay lalaban pabalik. Ngunit sa kasamaang palad, walang epekto ang kanilang mga pag-atake sa makapangyarihang halimaw na iyon. Gayunpaman, sa puntong iyon, ginamit ni Kisagari ang kanyang Flame Master technique. At agad niyang pinakawalan ito laban sa Archdemon. Subalit ang nakapagtataka, hindi man lamang ito nag-iwan ng galos. Bigla na lamang, dumating si Hoshigani at direktang sinibat ang Archdemon. Sa kabutihang palad, tumagos ang kanyang espada sa kaaway.
Kaya natuwa si Hoshigani sa naging resulta. Ngunit ang nakakagulat, biglang ginamit ng Archdemon ang kapangyarihan nito laban kay Hoshigani. Ngunit ayon kay Hoshigani, ang maliliit na spark na iyon ay walang halaga. Gayunpaman, naging alalahanin si Kisagari sa sandaling iyon. Nang makita niyang papalapit na ang Archdemon upang salakayin si Hoshigani. Sa isang iglap, naghanda si Hoshigani na harangan ang atake ng halimaw. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya nagawang pigilan ang pag-atake ng halimaw. At dahil doon, tumilapon si Hoshigani papalayo. Gayunpaman, sinabi niya kay Kisagari na ayos lang siya. Ayon pa sa kanya, sa sandaling iyon ay may sapat na distansya na sa pagitan niya at ng Archdemon. Bigla na lamang, ginamit ni Hoshigani ang kanyang makapangyarihang teknik at sinabing, Gilded Scales, Undefeated God of War. Holy Sword, Release. Pagkatapos nun, nataman ni Hoshigani ang Archdemon. Kasunod nito, tinawag niya si Kisagari. Sa isang iglap, ginamit din ni Kisagari ang kanyang espada upang sumibat sa Archdemon. Pagkatapos, inutusan niya si Luffy na umatake rin sa halimaw. Agad namang sumunod si Luffy. Kaya bilang resulta, isang napakalakas na pagsabog ang naganap sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, tinanong ni Kisagari kung tapos na ba sila. Sumagot si Hoshigani na hindi na nila iyon kayang gawin pa ng mas perpekto kaysa roon. Ngunit ang nakapagtataka, nakatayo pa rin ang Archdemon na para bang walang nangyari. Kaya hindi sila makapaniwala na hindi gumana ang kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, sinabi ni Loki na hindi iyon totoo. Dagdag pa niya kay Kisagari, tiyak na may epekto ang kanilang mga atake. Ngunit nakapag-recover lamang ito mula sa pinsalang natamo. Ayon pa kay Loki, ang mga high-rankang boss ay may kakayahan talagang mag-regenerate. Kaya naman napatanong na lamang si Kisagari kung paano nila ito matatalo. Hanggang dito na lang sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, paalam!